kailangan naka-apron. Ayan. Malungkot yung sa'yo, wala masyadong gulay. In fairness ha, kala ko hindi ko magugustuhan kasi parang pakumbara ako to eh. Amazing people, and welcome back to my YouTube channel. So for today's episode, tayo ay pupunta sa isang cooking class na binook ko via Klook. It's called Vietnamese Baguette or Banh Mi and Filter Coffee Making Class. So this needs reservation ahead of time. So pumunta kami doon kahapon to book a reservation for today, and pupunta na kami doon sa scheduled reservation namin. So nakakasabik tong episode na ito guys, or yung activity na to, dahil first time namin and first time ko din na mag-a-attend ng cooking class sa ibang country, and especially dun sa Banh Mi na favorite namin pareho ni Kai. So tara guys, samahan nyo kami. So guys, pababa na kami ngayon at magmumotor kami ulit. Mag-i-extend kami ng rental ng motor and papunta kami dun sa Viet Sense, dun sa may Han River. So dun yung cooking class natin, yung pinakita ko sa inyo sa previous vlogs. So let's go! Guys, nagpapalit ako ng motor. Titignan ko to kasi kung yung ito, ang hina ng preno. So try natin to guys. Kaso pinagasan ko na yung white. So try natin kung gagana to, kung maayos to. Papunta na kami ngayon guys sa Viet Sense. Okay guys, so nandito na kami sa Viet Sense Ao Dai Cafe Banh Mi. So papasok na kami para sa ating cooking class. So let's go! Guys, ito na yung mga ingredients ng banh mi. Ito yung gulay guys na hindi ko maintindihan yung lasa. Hindi namin type. Ayan, so ito yung mga banh mi guys. So nakapila kami dito ngayon. And coffee shop din pala to guys. Hindi lang siya pang cooking class or what. Ayan, so wait lang natin yung turn namin. Guys, ang cooking class ay nandito daw sa second floor. So sabi, dito daw kami at intayin daw namin yung aming teacher. Siya yung magpre-prepare. Ayan, so ito yung itsura ng second floor. Or baka dun sa mas taas pa. Tignan natin. Guys, may mga damit dito sa tindahan ng cooking class na for sale. So pwede kayong bumili dito ng mga damit. Ayan. Tapos hinahain na rin dito yung mga gagamitin namin sa pagluluto or sa paggawa ng banh mi. Technically hindi naman siya luto kasi hindi naman siya iluluto. So ayan yung mga sauces. Ito lahat. Liver spread, this one sa ketchup and then mayonnaise. Tapos ito yung banh mi. So kinakalap na nila yung mga palaman. Nihintay lang namin guys, and excited ka ba? Anong masasabi mo ngayon sa ating banh mi cooking class? Baka magawa ko sa Pinas. Baka maging negosyo. Yung banh mi sa Pinas na na restaurant, na tindahan ng banh mi, kumanda kayo. Kami ang makakalaban. Tapos ang daming tao, maraming tao pala, ayan Diyan sa baba, yung pinaka nila, cafe nila, maraming tao. Tapos may third floor pa rin to. So pwede sila mag-conduct ng classes ng sabay-sabay habang bukas yung restaurant nila. So hintayin lang natin, medyo matagal sila mag-prepare. Ay, ito na pala. Ayan, Ayan, ang daming gulay-gulay. Tsaka meat. Exciting to. Guys, ito naman yung sa coffee making. Meron din silang hinanda pang coffee making. Ang cute nung presentation nila. Tapos, kailangan naka-apron. Ayan. So, naka-apron. Thank you. Ayan. Dana ang food tour. Eh. Ayun si man dito. Ayan. Para kita yung Dana ang food tour. Ayan. So, susuot ko rin yung sa akin, guys. Sandali lang, guys. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito na AJTV Amazing Travels, mag-subscribe na kayo dahil malaking tulong yun para sa akin na maipagpatuloy ang paggawa ng mga ganitong klaseng vlogs. Now back to the video. Ito na guys, mag-i-apron na kami para damang-dama ang pagiging chef. Kaya ko yan, chef ako dati. Yan. So tandaan nyo guys, huwag kalimutan mag-selfie kapag meron na kayo nito. Sa'yo masikip.
Okay, done ang food tour guys. Let's go! Ito na guys, mag-start na. So we have to wear gloves. Both hands. So mag-gloves daw guys. Hawakan yung bread. Okay. So, lagyan daw ng sauce. Tagisa kami ng spoon. Mayonnaise first. Dito. One spoon. Okay. And then spread it. Dito, one One side. There you go. That's chili sauce. Yeah, ito no spicy. No spicy. Mine no spicy. So kung gusto niyo ng may spice, lagyan niyo ng chili sauce. Chili sauce pala yun. Pag ayaw niyo, gaya nung sa akin may wala. Okay, and the pork liver. Pork liver. Same side or the other The side? same side. Same side. Lagyan daw ng liver spread. This is liver spread. Pork liver. Ayan mo. Buka rin ako. So, is this spicy? No spice. No spice. Only to pepper. Little pepper but Yeah. not spicy. So, dinamihan ko na ang liver. Okay, and then you can finish how much spring onion. Spring onions, this one. So, lalagyan na ng spring onion, mga kaibigan. Okay, and then cucumber. Lalagyan na lang ng pepper. Then next, cucumber. Ito na guys, ang aking update. Ham and the spring roll pork. Sa akin, lalagyan ko ng maraming cucumber. And then, one And the spring roll pork. here. This right? Yeah, and blow your breast. And wait a minute, I have to wait for you. Ito na guys. Paglagay mo daw lahat ng ingredients, ng pork, ng ham, tapos ng mga gulay, i-microwave nila. And then, hintay natin yung finished product. Okay. And then, you'll put it on microwave for how long? Maybe 5 minutes. 5 minutes. Yes, wait a minute. Make it hot. Okay, no problem. We'll wait. So yun guys, ma-microwave na yung aming mga banh mi, tapos 5 minutes daw yun. Tapos habang iniintay yung aming banh mi, gagawa tayo ng coffee. Okay, first step is open it, or just the cover. Okay, and in the powder coffee, you can put 5 spoons. 5 scoops. 5 spoons. Okay, 5 spoons daw ng coffee. Eat the food. Yeah, like this. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and then next, see the press foam. Press mo daw. So, press daw natin. Press it. Yeah, and in the hot water, you can feel it maybe on. Next now is lagyan ng tubig hanggang sa mapuno. Pero huwag kapaw. Yun ang next. Hinawakan kasi baka daw mainit. Fresh French press ata. Okay. Ayan, sa makikita mo tutulo ng ano. Ilagyan natin guys. Okay, and wait a minute, can be the hot the finish coffee.
cover na lang. So kung makikita nyo guys, ito na. Tumutulo na yung kape. Ang cute lang no, may proseso talaga. Ayan guys, so hintayin lang namin din na matapos ito. So far naman guys, maganda yung feeling na may apron. No? Pwede kaya iuwi itong apron. Ang ganda na to. Yan guys, makikita nyo tumutulo talaga. So para siyang French press. So habang iniintay yung banh mi, ito muna yung ginawa natin. At sana masarap yung banh mi ko. Yung banh mi pala guys, may option doon kung palalagyan nyo ng gulay or kung ano lang yung gusto nyong ilagay. So yun yung sinabi namin kahapon na nagpa-reserve kami na huwag lagyan ng gulay na ano. Yung pinakita ko kanina, ito yung gulay guys na hindi ko maintindihan yung lasa. Yung parang gulay na kinchay. Pero hindi siya kinchay kasi may kulay violet siya eh. So, kung alam nyo yun guys, comment down na lang kung ano yung gulay na yun. Pero yun yung medyo nagpapaiba ng lasa ng banh mi kaya hindi kami nagpapalagay ng gano'n. So, hintayin lang natin to guys at hintayin natin yung banh mi. Then, mamaya matitikman natin kung masarap ba yung ginawa namin or kung ano yung kalalabasan nun. Basically nagpalaman ka lang naman eh, pero at least maganda pa rin na matry mo yung ganitong classmates mo. Okay. So ito na guys, si ma'am. So that's our banh mi? Yeah. Wow! This is the for her. This is hers? Yeah. Okay. So maybe isang baso. And we have the condensed milk and the sugar. You can too. You can see. Okay. Therefore, you can push off the sugar or condensed milk and then stir and the line to push off this out. Ulit lang. Okay. So, pwede daw lagyan ng sugar tsaka condense. Depende naman sa panlasa. Go. So, lagyan na natin lagi isang sugar. I recommend you can try the milk because the Vietnamese coffee that I sell milk coffee. I recommend this one. So, put sugar. Yeah. Okay, thank you. Okay guys, so naglagay lang kami ng sugar. Tapos meron din dito isang maliit na tasa ng condense. Condense to. So sabi niya, lagyan na lang daw, depende sa panlasa. Magtag-half na lang tayo para ano. Ito na yung banh mi namin guys. So, ayun, lagyan natin sa'yo. Any more time? Wala na. So, lagyan ko ng condense din to guys. Sayang yung natira sa taas eh. Lagyan pang konting tapos. Ayan. Masaluin mo. Sayang kasi. Ayan. Tapos halo lang ng halo guys. Ayan. So nahalo na natin. Pag na-mix na daw ng maayos, pwede na ilagay dito sa yelo. So, papakita ko sa inyo guys. Ay! Tapon mo ano. Lagay natin dito sa yelo. Sabi nila, ito daw yung best seller nila. Ito daw yung tinatry talaga ng mga tao. So, tikman natin guys yung ginawa natin kape. Matapang pero masarap. No? Tikman mo. Hindi, natikman ko yung sa akin. Sarap yung sa akin. Hindi, pareho lang. Pareho lang. In fairness ha, kala ko hindi ko magugustuhan kasi parang kapeng barako to eh. Ano to guys, okay to. May aftertaste lang na pagkapait. Siguro mga nasa 9 out of 10 tong kape na to.
sa akin. Kasi may tamis, may pait, tapos blended well lang siya. So okay to, okay pala siya. Pero mas masarap lang talaga yung cafe dua or yung coconut coffee. So yun yung pinaka paborito namin dito. So next guys, itatry na natin itong mga ginawa naming baguette. Okay guys, so ngayon ay taste test na natin to. Ito yung ginawa kong baguette. Kasi ito yung kay Kaika. Malungkot yung sayo, wala masyadong gulay. Guys, this is what I've created. This is my very own baguette. Ko yung akin. Ayan oh. Purong-puro ang laman. Sana may cheese na. O, try mo na. Try ko na rin ito sa akin. Sana pala din naman ko yung spicy. Yung pangkalas ng spice. Sa akin, ang sarap yung ano. Ang sana din naman ko yung liver spread. Masarap pala yung liver spread nito. Since ito yung DIY na baguette, guys, na ikaw yung pumili ng ingredients na gusto mong ilagay. Para sa akin, perfect to. Siyempre ako gumawa. 10 out of 10 yung sa akin. Mas masarap lang siguro kapag may ano. Hindi ko alam kung may baguette na may cheese eh. Pero goods ako dito guys. Wala akong complaint dun sa ginawa kong baguette. Akala mo nga cream cheese yung nilalagay. Ngayon ka lang. Alam ko yung sa ano. Yung baguette sa may hoyan. Di ba yun yung may pinapahid silang ganun. Yung sabi mo masarap. Yun talaga. Tapos sabayan mo pa ng kape. Kapeng ano to eh, basically ano to eh, cafe, Spanish latte. Kasi condense eh. Pero masarap to guys. Gising ka 3 araw. Ano. So again, kung gusto nyo ma-experience yung cooking class na ganito and yung coffee making, book it via Klook and do not forget to use my promo code EMILKLOOK para may additional discount kayo sa lahat ng mga activities or attractions na ibubook nyo via Klook. So book it via Klook! Okay guys, so ngayon nakatapos na kami, hindi namin naubos yung banh mi, babaon na lang namin, pero naubos namin yung kape at overall, enjoy and fun naman tong activity na to, lalo na indoor siya, kung mas sobra pang mainit sa labas at gusto nyo gumawa ng activity na hindi kayo maarawan, perfect tong cooking class na ino-offer ng Klook. So book it via Klook at dahil dyan guys, i-end ko na muna ang vlog na ito. Maraming salamat sa lahat ng nanood ng episode na ito ng ating Danang Vietnam Vlogs. At kung nagustuhan ninyo ang video ito, please give me a like, comment, share, and subscribe to my channel. And do not forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking future vlogs. Abangan ang susunod na episode kung saan pupunta tayo sa Marble Mountains. Yun lang guys, maraming salamat. Bye!